Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay continuation doon sa ating naunang komentary, yung si Atisa Manalo pinag-uusapan ngayon sa Vietnam at dito sa Thailand dahil sa kanyang controversial na panayam dito kay Vice Ganda. Dahil doon sa pagtatanong ni Vice Ganda na kung saan ay tinanong itong si Atisa kung ano yung kanyang worst pageant experience, na ang sagot naman ni Atisa ay nung nakita niya yung stage na nag-collapse, nagbabagsakan yung mga bakal. So agad na nag-viral yun sa Vietnam at talagang pinag-usapan nila mga kapolitika dahil tila ba ang dating sa kanila ay sinisisi daw ni Atisa ang Miss Cosmo dito sa kanyang pagkapanalo dahil na-injured siya. So merong mga nagsasabi na iba daw yung date na na-mention ni Atisa doon sa nangyari na petsa kung saan ay nagbagsakan yung mga crane. Pero sabi nga natin nonetheless ay kahit sino man ang nagsasabi sa kailan ng totoo, dapat is magkaroon na ng ending, ceasefire at closure itong isyong ito dahil tayo ay naniniwala na hindi deserve ni Atisa na ungkatin yung kanyang past, most especially na medyo masakit rin para sa atin bilang supporter ni Atisa. Nakikita natin siya na kung saan ay nagkakaroon ng conflict ng mga world war ang mga dating supporters at itong mga supporter ni Atisa ngayon. So ayaw natin yun mga kapolitika at kasi gusto nga natin na magkaroon ng isang international crown itong si Atisa, pero kahit ganun pa man hindi na iuwi ni Atisa. Ang importante dito is kilalang kilala na siya at tanyag siya sa buong mundo dahil sa kanyang outstanding na performance sa international stage. So ngayon mga kapolitika, mula doon sa interview ni Vice Ganda dito kay Atisa ay nag-reply na po yung director ng Miss Cosmo. At sabi dito sa kanilang post, "The communications director of Miss Cosmo organization has just spoken out regarding the incident involving last year's top 10 contestant Atisa, who openly mocked and deliberately distorted the meaning of the situation during a recent talk show. She even went so far as to say if the organization had chosen her as the winner, the pageant probably wouldn't be like this by now. Turning an incident into a joke doesn't make you brave. It only proves how small your perspective is. Yes, there was an accident during the stage construction last year. That is a fact. But here is the full fact you conveniently ignore. Within 48 hours, a second stage was built and a completely new, large-scale stage was delivered for the grand finale. If you want to speak the truth, speak all of it, not the part that you feeds your mockery, while erasing your own failures from the conversation. Mocking someone else's setback is easy when you've never built anything that carries real risk, real pressure, or real responsibility. Failure is not something we deny. We carry it, fix it, and move forward. But clinging to the past, replaying it as a joke, only proves one thing. You stop growing the moment it happened. We accept failure to rise and we let it go, become better, so laugh if you want. We will keep building end results. As always, speak louder than noise." So, hindi maganda mga kapolitika yung naging pahayag ng communication director ng Miss Cosmo. So, yung maging reaction ko naman dito sa kanilang naging statement ay dapat na maunawaan nila na tinanong lang po itong si Atisa at kanya lang pong ninarrate or kwento yung nangyari doon sa kanyang karanasan sa Miss Cosmo 2024. Okay? So I believe na merong language barrier or miscommunication dito sa isyong ito. So tayo naman bilang supporter ni Atisa, I believe na hindi deserve ni Atisa itong pangbabash sa kanya dahil hindi lang yung Miss Cosmo mismo kundi pati yung mga dati niyang supporter mga kapolitika ay bumaliktad na rin dito, yung mga Vietnamese niya na mga supporter doon sa Miss Cosmo 2024. So it just happened na pagkatapos ng Miss Cosmo ay tiniming rin ni Vice Ganda na i-upload yung video kasi I believe na hindi niya in-upload mga kapolitika yung interview niya kay Atisa Manalo doon prior
sa grand finale ng Miss Cosmo kasi baka maapektuhan yung laban ni Chelsea Fernandez. So tiniming niya na tapos na yung Miss Cosmo 2025, tapos sa kanya in-upload dito sa sa kanyang YouTube channel. Kasi hindi kasi maganda yung dating, especially yung portion ng tatawanan sila. Okay, para sa atin is walang masama, pero sa iba kasi baka ma-misinterpret nila mga kapolitika. Okay, at yun nga ang nangyari ngayon, ay pinag-usapan na itong interview nila hindi lang sa Vietnam kundi pati na rin po sa Thailand, sa Indonesia, sa mga bansa na active dito sa mundo ng beauty pageant. So kung hindi man magsasalita itong si Atisa dito para ma-pacify ang issue, ay wag na lang siyang magsalita mga kapolitika at hayaan niya na lang na mag-die down yung controversial na video niya together with Vice Ganda na pinag-uusapan ngayon sa Vietnam. Kasi as the time goes by is makakalimutan naman din yan at mamatay na lang ng pusa itong controversial na isyong ito, yung kanyang naging laban sa Vietnam. Most especially ngayon na kung saan ay nakafocus ng mga tao nga dito sa reign ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025 bilang first runner-up. Okay? So yun mga kapolitika, hindi natin nagustuhan yung kanilang naging pahayag dito kay Atisa Manalo. Kasi nga, sa tingin natin is nagkaroon ng miscommunication at na misinterpret lang yung reaksyon nila Atisa at ni Vice Ganda. Tatawanan sila doon. Okay? So yun po ang aking maging opinion at ang aking magreaksyon. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa naging pahayag ng Miss Cosmo sa interview ni Atisa together with Vice Ganda? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. For a month, we will have a lot of series of interviews. Very admire Miss Jessie. Oh yeah. Miss Cosmo to. Yeah, thank you. Yeah, thank you. This is my sister. I'm the older. Wow, kilala ko ng galing mo. Red eyes. Because we were crying earlier. That's why I have red eyes. My lipstick, I think I'm not wearing lipstick right now. Just a moisturizer. So yeah, my sister bought me 2 pairs of glasses. I'm going to show you it later. You have to wait for 15 minutes for the glasses. And then I will show you. Don't worry, I'll show my sister later. And she bought me food. We did grocery shopping, but not so much. Just chocolates or noodles, just to survive for like at least a week. Nakakainis itong mga hi, mag-behave kayo. Pero totoo, ang daming cute dito sa Vietnam. Ewan ko ate, kasi parang yung mga Pilipino mahilig sa singkit, no? Parang yun ang type ng Pinoy. Yun ang nakatingin sa'yo yung bata. Yung bata ko yung pogi. Well, hindi, syempre ate. Huwag naman yun. So yes, my sister is my first ever visitor at the luxury apartment. It is really huge. It has 3 rooms, big kitchen, big living room. Oh my. I'm loving all of the perks that I'm getting right now. Thank you, Cosmo. But I'm not ready for the schedule tomorrow. We have 4 different locations for different interviews. Wow. Wala ko kung dahil. Hindi lang ako sure. Anong ganang umuhas? Hindi, wala lang ka dyan. Pwede ka nga magpasabay. Benta mo. Hanap ka dito. Alam mo magbenta dito ate, Miss Saigon perfume. I-try mo lang po. Hindi man ako nag-boto. Wala nang time. Hindi ka na nag-ano. Yung parang pasabay, delay. Ah, paano yun Pagdating na lang kanina. Pagdating lang kanina. Kaya naman ako. Pagdating lang
kami Pero galing Manila. nagpapasabay ka pa rin ngayon. Madami Hindi pa rin. lahat. Mga third lang. Hindi ka na nag-ano? Hindi kailangan pumunta ng Manila. Hindi mo na. So, Nangyayari yun before kailangan pumunta ng Manila. Hindi ka nag-try. Hindi mo na. So parang hindi ba before nila. Girl, my sister is a businesswoman. She was the one who sent me to school, my college. She was the one paying for my tuition. Yeah. She inspired me so much. That's why I'm also sending my brothers to school. It's my responsibility now. Next time, I'm going to share my life story. But not tonight. Maybe someday. So that you would understand why I have a sister, I have 3 brothers. Sister reveal, yeah. Oh, I have my personal, or what do you call this? Ano ba tawag na natin? Parang ginawa mo na siyang perfume. I forgot the term. Vlog? Paano? Paano vlog? Like my everyday life? Right now, I don't have any skincare. I am not actually flawless. I have this pimple marks and scars because I have an acne-prone skin type. Do you use the toothbrush as your brush? I had to use it earlier because I forgot all of my brushes. So I have to find ways. Ate, magsama tayo sa Pasko, Ano? May... Chat kita kung saan kami or kung ano mang ganap. May susuotin ako. Yung katulad na yung damit ko. Red. Binigyan ko din sa Shira. Ang cute ng ano? Ano? Bigyan din kita. Ano size mo? Extra small o small? Depende. Ano ba yan? Yung mga ano ba? Di, wala rin pala akong sleepers. Bilang, ano ba yung size yun? Diba? Papunta na Size 10. sana ako doon. Kasi Di ba nagkaroon mag-shopping tayo. kami? Oo, yun na. 10. Oh, 10 na pala sa'yo. 9 na kasi ako. Size 10. Yan o, yung mga ganyan na yung red. Wow. Kasya ba sa kanya? Hindi. Extra small. Large to yung small. Ang ganda. Ang shopping siya. Ang shopping siya. May sugat ako, oh. At saka... Hindi naman pag kumakain kami yung carton. So it's final. We're going to celebrate Christmas and New Year here. Di ba kain kami tayo? So my nieces and nephew also watched the coronation night, and also my brother-in-law. Sabi na, I want like Tita Love. Dito niya lang yung Oh, binili. cute. This is my niece. Ate, pakita mo yung picture. Yung dibo niya, yung dibo niya. I have a beautiful niece. My first ever niece. Dito niya binili yung clip. Sabi niya, Baka ni si Shyla, di ba? Siya ang unang niece, di ba? Yeah, I was wearing a wig. Buong wig. Talagang wig siya. Hindi lang yun nasuklay, but it's really a beautiful